Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man kayo inaabot ng panonood ng video ito, kayo muli naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa. Ang tandaan mo, ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan ngayon. Ang pangangaral at pagtukso. Ang pagtukso at ang pangangaral. Bakit naman yan ang ating tatandaan? Sapagkat may kaugnayan po ito sa ating pagbasa para sa February 18 taong 2024. Na ang ating Panginoon, bago siya magsimula ng kanyang ministeryo, siya ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang pagkatapos ng kanyang bautismo sa Ilog Jordan sa pamamagitan ni Juan Bautista. Pero bago natin bigyan ng daan ang atin pong refleksyon, ang atin pong pagninilay ngayon, bibigyan muna natin ng daan ang ating mga kapatid na walang sawang sumusuporta, mga commenters and subscribers and viewers na din. Shout out sa ating mga kapatid, kay Doc Bak, salamat sa iyo. Kay Jing Ramos, kay Brother Nelson Umipig, kay Sis Nympha Ai, Sister Glenn Bagsit Fulgar, and Brother Arnold Fulgar. Maraming salamat po sa inyo. Kay Marchita Lastra, Emilita Gonzaga, Daisy Villanueva, Grace Gonzales, Lydia Caballero, Norberto Macaraig, Zed Lamoste, first time po niya yata. Salamat po sa iyong pagdating. Artemio Aquino Antonio, Telia Cabello, salamat. Kay Brother Ed Piupongko and Bobby Core. Ayan, Core yata ito, Core. Ng Plant Minings Equipment Company dyan sa Perth El Shaddai Prayer Group, Western Australia. Maraming salamat sa inyo mga kapatid ha, sa inyo pong panonood at pagtangkilik ng ating mga reflection. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan. Lalo po ikaw, Brother Ed, na naglilingkod dyan. God bless po sa iyo. Kay Jennifer Generoso, Reynaldo Paharda, Evangeline Quinto, Raquel Di Guzman, Jose Bacani. Ayan, bumalik po si Brother Jose Bacani dyan sa Tumawini, Isabela. Regards po sa inyo dyan sa mga kapatid natin. Kay Saint Spot Jude, kay Brother Allen na ngayon ay nasa Amerika na. Kamakailan nasa Japan siya. Yung barko yata, yung kanya sinasakyan, nandun na sa bansang Amerika. Salamat sa iyo kapatid, Saint Spot Jude. Yan, kay Brother Allen ng USA. Kay Melly Grace Valdez, maraming salamat din po. Kay Marlo Botardo, Josefina Pahardo, kay Brother Jazz ito. God bless sa iyo kapatid na Brother Jazz dyan sa Camarines Sur. Kay Amy Mojica, Alberto Nava, Nelson Domingo, Julia Aberion, Ariel Soriano. First time po ba niya? Bumalik na siya. Salamat sa iyo kapatid. At kay Brother Roger Magbanwa. Regards niyan sa Bacolod, sa mga taga Negros. Ayan. Kain anay. Kaon anay. Yan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung ibig din po ninyo na mapasama sa mga shoutout, ay wag po kayo mag-atubiling mag-comment sa atin po mga video. Mahahanap ko naman yan. At huwag lang kayo mag-like, hindi kasi kagaya sa Facebook like nakikita at nakikilala kung sino So maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yan sa mga nasa live, maraming salamat Brother Frank, good morning sa iyo. Salamat sa 4 million in the house. Ayan. Ang ating Sunday Gospel ngayon ay ang pagtukso at pangangaral. Simulan na nga po natin ang ating pong pagninilay. Hahanguin po natin ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang Kabanata 1, mga talatang 12 hanggang 15. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may bababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea, at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ano po ang ating pinag-uusapan ngayon? Pagtukso at pangangaral. Sa mga nasa live, good morning sa iyo. Ayan, Sister Cathy Baltasar. Salamat sa inyo. Salamat sa 6 million in the house. Simulan po natin. Ang una nating gustong puntusan ay yung verse 12. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang, nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may bababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ito yung una, dinala ng Espiritu. Sino ang dinala ng Espiritu? Ang Panginoong Jesus. Saan siya dinala? Sa ilang. At sabi sa ating binasa, pagkatapos, merong tinutukoy na pangyayari doon sa salitang pagkatapos. Ano ba yung nangyari bago siya dinala ng Espiritu Santo sa ilang? Ito po ay yung kanyang pagbabautismo sa Ilog Jordan na pinangunahan ni Juan Bautista. Pansinin po natin na ang Panginoong Jesus ay hindi nagsimula ng kanyang ministeryo. Kailangan niya munang dumaan sa pagbibinyag sa pamamagitan ni Juan Bautista. Ang tanong, kailangan ba niyang magsisi sa kasalanan? Wala namang siyang dapat pagsisihan sapagkat siya ang banal ng Diyos, siya ang kordero ng Diyos, siya ang tagapagligtas. Kaya lang yung proseso, kailangan niya pong pagdaanan yun. At pagkatapos na siya'y mabautismuhan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Narinig ang tinig ng Ama. At pagkatapos noon, sabi sa ating binasa, dinala agad siya ng Espiritu ng Panginoon si Jesus sa ilang. Saan siya dinala? Sa ilang. Ano bang ibig sabihin ng ilang sa Biblia? Ang ilang sa Biblia ay sinasabing, una, lugar na mapanganib at nakamamatay. Yan yung tinatawag na wilderness sa ilang. Wilderness na, sa ilang pa. Ang ibig sabihin ng wilderness ay lugar na mapanganib at nakamamatay. Saan dinala ang Panginoon? Sa lugar na mapanganib at nakamamatay. Buruin mo yun, dinala ang Panginoon sa lugar na mapanganib at nakamamatay. Pangalawa, ang isa pang kahulugan ng wilderness or ng ilang ay teritoryo ni Satanas. Kaya pansinin ninyo sa ating pagbasa, at dooy tinukso siya ni Satanas. So ibig sabihin yung ilang na binabanggit sa ating pagbasa, lugar na mapanganib at nakamamatay, teritoryo pa ni Satanas. Ano ang ginawa sa kanya doon? Tinukso siya. Habang siya ay nagpa-fasting, habang siya nag-aayuno, ilang araw, 40 days. At yung kanyang pagtukso na kanyang dinaanan doon ay matitindi. At yung pagtukso ni Satanas sa Panginoong Yesus, yun din yung pagtukso na ginagawa niya pa hanggang ngayon sa kasalukuyan. Yung kanyang strategy noon, strategy din niya ngayon, di ba? Pero ang tanong, nang tuksuhin ng Satanas ang Panginoong Hesus Kristo, nanalo ba siya? Nagtagumpay ba siya? Hindi siya nagtagumpay. Bakit? Sapagkat noong mga panahon na yon, ang Panginoong Yesus ay puspos ng Espiritu Santo. Nandoon yung pamamatnubay at paggabay ng ating Panginoon. Ang isa pang tanong ay, bakit siya dinala ng Espiritu Santo doon sa ilang? Yun ho ang tanong eh. Di ba ang sabi natin, ang ilang ay lugar na mapanganib at nakamamatay? Bakit siya dinala sa lugar na mapanganib at nakamamatay? Pangalawa, ang ilang ay teritoryo ni Satanas. Bakit siya dinala sa teritoryo ni Satanas? Ano ang ibig sabihin noon? Minsan sa buhay natin, nasasadlak tayo, napupunta tayo sa mga sitwasyon, sa mga lugar, sa mga pangyayaring hindi natin gusto. Bakit? Sapagkat mayroong pagsubok, problema, suliranin. Pero ang hindi natin alam, sinadya pala ng Espiritu Santo na mapunta tayo at masadlak sa kalagayan ganun. Kagaya ng ating Panginoong Hesus. Ang nagdala sa kanya, sinadya siyang dalhin doon sa teritoryo ni Satanas, sa ilang, sa lugar na mapanganib at nakamamatay. Ngunit, di naman siya iniwan, sinamahan pa naman siya, sapagkat sabi sa ating pagbasa, doon ay may bababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel.
Mga kapatid, ikaw na nasa isang sitwasyong hindi maganda, hindi mo gusto, mga pangyayaring hindi maganda, hindi mo gusto, tatandaan mo palagi, may mga kasama tayo, mga tagapaglingkod sa atin. Walang iba kundi ang mga anghel ng ating Panginoon. Para tayo i-comfort, alagaan at proteksyonan. Ilayo sa tiyak na kapahamakan ng ating buhay, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong bakit siya dinala doon ng Espiritu Santo? Upang sa pamamagitan ng pagpunta niya sa lugar na mapanganib at nakamamatay sa teritoryo ni Satanas ay daigin niya, lupigin niya, patahimikin niya si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ano ba yung ating title sa mga nandyan sa live? Ano ba ang ating title? Ang title po natin ay ang pagtukso at pangangaral. Bago magsimula ng ministeryo ang ating Panginoon, ang isa sa layunin kung bakit niya kailangang daanan yung pagtukso sa ilang ay upang talunin niya muna si Satanas at ang kanyang mga kampon para kapag siya nagsimula ng ministeryo niya, wala nang manggugulo sapagkat natalo na, nalupig na, nakilala na siya, sumuko na sa kanya si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya nga mapapansin ninyo sa pangangaral ng Panginoon, minsan may dumarating na masasamang espiritu. Sa kanyang pinupuntahan, may masasamang espiritu. Kilala ka namin, ikaw ang banal ng Diyos. Naparito ka ba para puksain kami nang wala pa sa panahon? Di ba? Wala pa sa panahon. Sinasabi niya, wala pa sa panahon sapagkat may nakatakdang pagpuksa at pagpaparusa sa kanila. Kaya yung mga demonyo, yung mga kampo ni Satanas, natatakot kapag siya dumarating sa isang lugar. So yun yung layunin. Kaya niya pinuntahan yung lugar na ilang mapanganib at nakamamatay, teritoryo ni Satanas ay upang talunin niya, upang kapag nagsimula na siya ng kanyang ministeryo, wala nang manggugulo, wala nang mandidistract, wala nang mga ambala sa kanya. Bakit? Tinalo na niya So yun yung una, dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang sa kanyang pamamatnubay. Hindi iniwan ng Espiritu Santo, ang layunin ay upang talunin ng Panginoon ang masama, ang Satanas at ang kanyang mga kampon. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi ng verse 13, na natili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Dito po sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, dito lang nabanggit sa aking tansya na mayroong mga anghel na naglingkod sa ating Panginoon. Kasi sa Gospel ng Lucas, sa Gospel ng Mateo, mukhang hindi ko nabasa na nag-appear yung presensya ng mga anghel. Dito sa ating pagbasa ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, pinaglingkuran ng mga anghel. So, sa mga panahon natin ngayon, umiiral pa din, nag-i-exist pa rin yung presensya ng mga anghel para tayo ay mapaglingkuran. Sapagkat sila yung mga espiritu, sila yung mga anghel na naglilingkod sa atin, na ipinapadala ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo daw, lahat ay may mga kanya-kanyang anghel. Na yung mga anghel natin ang siyang nagbabantay sa atin, nagpo-protect sa atin, nag-iingat sa atin, gumagabay sa atin, nagtatanggol sa atin kapag tayo walang kamalayan o kapag tayo tulog. Sapagkat ang ating mga kalaban ay hindi nakikita, ang mga espiritong masama, ang mga anghel ang siyang nagtatanggol sa atin, nagwagwardya, nagbabantay sa atin. Para ano? Tayo ingatan at paglingkuran katulad sa ating pagbasa. Sa panahon ng pagtukso sa ilang ng ating Panginoong Hesus, naroroon ang mga anghel para siya alalayan at gabayan. Kaya umiiral pa ang anghel. Kaya nga daw kung ano ang pangalan mo, ikaw ay anghel. Di ba? Kung ano yung pangalan mo, yan ang pangalan ng iyong anghel. Halimbawa, ako Jerry. Ang pangalan ng anghel ko, Jerry. Kaya minsan, pwede mo utusan yung anghel mo. Oy, anghel ko, puntahan mo nga yung taong ito. Ayan, ipaalam mo sa kanya na nangangailangan ako ng tulong at ayun. Ayan. Kayo po ng mga nasa live, may mga anghel din kayo. Ay, Pastor, Militant Pastor Evangelist, Brother Nick, salamat sa iyo. Sister Minnie Biraki, Sister Mirna Castellano, Sister Maria Balmes. So, ano yung pangalawa? Pinaglingkuran ng anghel. Ano po yung ating pinag-uusapan? Pagtukso
at pangangaral. Una na pinupuntusan natin, dinala ng Espiritu. Sino? Si Jesus. Saan? Sa ilang. Ano ang ilang? Teritoryo ng masama. Teritoryo ng kaaway. Pangalawa, pinaglingkuran ng anghel. Sa panahon na ang Panginoong Jesus ay naroon sa lugar na kung saan siya tinutukso sa teritoryo ng masama, kasama niya ang mga angel of the Lord. Kaya nga sa bawat sitwasyon ng ating buhay, sa bawat pangyayari, sa bawat suliranin, sa bawat lakad natin, kahit sa pagtulog, nariyan ang mga anghel ng ating Panginoon para tayo ay paglingkuran, para tayo ay proteksyonan, para tayo alalayan. Meron pa nga ako nabasa ang isa pa daw trabaho ng ating mga anghel, kapag nasa gitna tayo ng malaking bighati at tayo umiiyak, lumuluha, ang ating daw mga luha ay sinasalo. Biro mo yan? Ang ating daw mga luha ay sinasalo ng ating anghel. Sapagkat nakakaramdam, nakakadama din yung anghel ng ating nararamdaman. At sila daw ay pupunta sa Diyos, dadalhin yung ating mga luha. At pagdating sa Diyos ng ating mga luha, dadamahin daw ng Diyos yung ating luha. At kapag nahabag ang Diyos sa atin, sa ating mga pagdaing, sa ating mga pighati, sa ating mga kapaitan, sa ating mga suliraning pinagdaraanan, yung awa at habag ng Diyos darating sa atin. Kaya yung anghel natin, pagpunta sa Ama, pagpunta sa Diyos, dala-dala na yung kasagutan sa iyong problema, sa iyong solusyon. Nabasa ko lang yun. Ewan ko lang kung yan ay kanyang kukontrahin. Pag kinontra nyo, okay lang naman yun sa akin. Ayan. Sana yung pangalawa, pinaglingkuran ng anghel. Hanggang ngayon, umiiral, nag-exist ang anghel na nagbabantay at nangangalaga sa atin. Pangatlo na gusto nating puntusan ay sabi sa verse 14, nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kaya ang atin pong title ay pagtukso at pangangaral. Bago siya nagsimula ng kanyang pangangaral, kailangan niya munang patahimikin si Satanas at ang kanyang mga kampon para kapag siya'y nagsimula na, wala nang distraction sa kanyang sisimula ng kanyang pangangaral ng kanyang ministeryo. At sakto naman sa ating pagbasa, yung ministeryo ni Juan Bautista ay tumigil na rin sapagkat nabilanggo si Juan Bautista, maaaring ang kanyang mga alagad ni Juan Bautista ay naglaylo na din sapagkat yung kanilang pinuno ay nabilanggo, nakulong. Ganoon naman talaga kahit sa anumang samahan kahit sa samahang pang Kristiyano, sa samahang pang sanlibutan, kapag yung leader, kapag yung pinuno ay nanahimik na, wala nang magawa, pati ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga kasamahan, tumatahimik na din, di ba? Parang mga sindikato din yun Parang mga gang, parang mga fraternity. Kapag nawala na yung pinakamataas, naglalaylo ang lahat ng mga kasamahan, yung mga nasa sakupan. Ganon din. Sakto nang magsimula ang ating Panginoong Hesus, tahimik yung ministeryo ni Juan Bautista. At sabi ng Biblia, yung mga naging alagad ni Juan Bautista, naging mga tagasunod din yun ng ating Panginoon. So ano yung ikatlo? Ang pagsisisi. Kung saan ang Panginoong Yesus ay nangaral na pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Ano sabi? Kaya't magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Puntahan po natin yung salitang magsisi kasi panahon ngayon ng Kwaresma. Kaya ito po yung ating pagbasa sa susunod pong linggo. Paghahanda ito sa panahon ng Kwaresma, ng mahal na araw. Ang Panginoong Hesus nagsimula ng kanyang ministeryo, sabi ng verse 14, balikan natin. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Bakit po kaya tinutukoy na magandang balita na mula sa Diyos? Balik muna tayo sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, ang mga propeta, kapag isinusugo ng Diyos sa isang bayan, meron siyang layunin.
Kaya't nagpapadala ng propeta ang Diyos sa isang bayan sapagkat ang bayang ito ay unti-unti nang nakakalimot sa Diyos, unti-unti nang tumatalikod sa Diyos. Ang taong ito, ang bayang ito ay hindi na sumusunod sa mga utos ng Diyos. At dahil nakakalimot na sa Diyos, imbes na sila ay parusahan, minsan nakaamba na yung parusa, magpapadala ang Diyos ng propeta para sila'y paalalahanan na magbalik loob sa Diyos. O kung sila man ay nalugmok na sa kasalanan, para sila'y makaalpas doon sa parusa, doon sa mga nagaganap na sakuna at kalamidad sa kanila, pag dumating ang propeta, sasabihin ng propeta, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan sapagkat kung hindi, parurusahan kayo ng Diyos. Ganyan ang mga propeta sa lumang tipan kapag sila'y nangaral. Nagpipreach din sila eh. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan dahil kung hindi, parurusahan kayo ng Diyos. Tingnan ninyo, di ba sa Nineveh, nang ang bayang Nineveh ay unti-unti nang nakakalimot sa Diyos. Di ba? Nagpadala siya ng lingkod sa katauhan ni Jonah. Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan dahil kung hindi, parurusahan kayo ng Diyos. Di ba? So, anong ibig sabihin? Ano ang gusto kong puntusan? Ang mga propeta noon, kapag nangaral, tatakutin sila. Magsisi kayo dahil kung hindi, parurusahan kayo ng Diyos. Di ba? Ngayon din, maraming propeta ngayon kapag nangangaral, nananakot Di ba, Sister Christy? Ay, Manoy Ato. Manoy, yan. Si Brother Arnold Polillores Araw-Aton. Salamat po sa iyong pagdating. Orion, salamat po. Sister Judy Miranda. Ay, Andrew, kumusta ka na? Yan. Salamat po sa inyong pagtabay. So, yung mga propeta sa lumang tipan, kapag nangangaral, magsisi kayo dahil kung hindi, paparusahan kayo ng Diyos. Papaulanan kayo ng apoy. Papadala kayo ng tarot. O di yung tao matatakot, di ba? So, nananakot ang mga propeta sa lumang tipan. Pagdating kay Juan Bautista, hindi na sila tinakot. Nung magsimula ng ministeryo si Juan Bautista, ang sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at patatawarin kayo ng Diyos. Gumaan. Nag-iba yung style ng pangangaral pagdating ni Juan Bautista. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at patatawarin kayo. Wala na yung pananakot. Ano ang sabi ng mga propeta sa lumang tipan? Magsisi kayo sa inyong kasalanan dahil kung hindi, paparusahan kayo. Pagdating kay Juan Bautista, pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan at patatawarin kayo ng Diyos. Diba? Gumaan. Ayan. Medyo gumaan yung paraan ng pangangaral. Hello, Sister Cheng Cheng. Ayan. Sister Marina Ragasa, salamat po sa inyong pagdating. Gumaan Ano sabi? Patatawarin kayo ng Diyos. So, nag-o-offer ngayon kapatawaran ng Diyos. Pagdating sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang pangangaral mas gumaan, mas gumanda. Balikan natin. Sabi ng verse 14, nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Bakit naging magandang balita ang kanyang daladala? Kasi sa ating Panginoon, yung kanyang pangangaral, hindi lang sila papatawarin ng Diyos, kundi may iniaalok pa siyang paghahari ng Diyos. Anong sabi? Dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Sa lumang tipan, magsisi kayo dahil kung hindi, paparusahan kayo. Kay Juan Bautista, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, talikdan ang inyong kasalanan at patatawarin kayo. Pagdating kay Jesus, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nariyan na, malapit nang maghari ang Diyos. Meron pong kaharian. Kaya't magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kaya naging magandang balita kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay isama niya sa kanyang kaharian. Kaya nga, may pagkupkup, may pagyakap. Ang pangangaral ng ating Panginoong Yesus, walang pananakot. Ang kanyang pangangaral ng pagsisisi ay may pagyakap, may pag-abot, may pagsama. Gusto niya tayong dalhin sa kaharian ng kanyang Ama. Kaya nga si Jesus mismo ang tinutukoy na magandang balita din. Siya yung magandang balita sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay mapapasama sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit.
Amen. Sister Marina. Sister Evelyn, salamat sa Sister Evelyn Bas. So yung po yung ikatlo na pinupuntusan natin, magsisi. Ang ibig sabihin, talikdan ang ating mga kasalanan, paniwalaan ng mabuting balita, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ang gusto ng Panginoong Hesus, tayo ay makasama sa kaharian ng kanyang Ama sa paghahari ng Diyos. Ano po yung ating pinag-uusapan ngayon? Ang pagtukso at pangangaral. Ano yung una nating pinuntusan? Dinala ng Espiritu Santo, sino? Si Jesus sa ilang upang gapiin ang masama, si Satanas, upang sa kanyang pagmiministeryo, hindi siya guluhin, hindi siya madistract, sapagkat tinalo na niya. Yun una. Pangalawa, sa verse 13, makikita natin doon na sa kabila ng panahon ng pagtukso kay Jesus, 40 araw na wala siyang kain, may mga anghel na naglilingkod sa kanya. So, makikita natin, obvious, lantad, na may mga anghel na umiiral nung panahon na yon, at sa ngayon, sa ating panahon, ay may mga anghel din na umiiral sa atin para tayo ay kanilang mapaglingkuran sa panahon ng kasiphayuan, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kaapihan, sa panahon ng kagutuman, kasalatan, may mga anghel na nagko-comfort sa atin. At pangatlo, magsisi. Ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay kakaiba sa mga pangangaral ng propeta sa Lumang Tipan. Sa pangangaral ni Juan Bautista, ang kanyang pangangaral kaya naging magandang balita sapagkat may pagkupkop, may pagyakap, may pagsama na ibig niya tayong dalhin sa kaharian ng kanyang Ama, sa kaharian ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, at kung kayo po'y napagpala ng video ito, huwag niyo naman kalimutan na mag-like, syempre. Share niyo na din ang video ito. Malay ninyo, sa pag-share ninyo, nagamit ito at napagpala yung mga taong nabahaginan nyo, mapagpapala ka din, syempre. At kung kayo po ay bago pa sa channel na ito, huwag niyo naman kalimutan kalimbangin yung bell icon dyan. Piliin niyo yung all para anytime na may bago po akong upload, mano-notify po kayo. Ang akin lamang pong palaging masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panunood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send